Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling yugto ng kwento natin na pinamagatang Kaibigan o Kaaway, dito sa ating dula, Super Pipita. Nakasakay na nga yung lalaki dyan sa kotse nila, tumingin pa. Lumingin pa dito. At ang bilis naman nila. May makakasalubong sila na sasakyan. Oh, loko ang mga yun Mabuti na lang at napansin ko sila. Nakabig ko ang manibela. Parang nanggaling ang mga yun dito, Angela. Sila Sir Segundo at maling palang mga yan. Oh, Pipita. Muntik na kami. Loko-loko ang driver na yun Pipita. Dito yata nanggaling yung kotse na yun Oo, maning. Mga tao raw ito ng kaibigan ni Sir. Ni Sir Segundo. Na nagngangalang Rodrigo. Pero si Madam Hermana naman ang hinahanap. Anong sinabi mo, Pipita? Mga tao ni Rodrigo yon. Bakit daw? Hindi naman nila sinabi kung anong pakay nila, Sir. Tinanong lang naman nila si Madam Hermana. At sumakay na sila agad sa kanilang sasakyan at dali-daling umalis. Sakto naman na dumating kayo. Buti na lang at nakabig yung manibela. Baka nagsalpukan kami. Hindi ko na lang alam kung anong nangyari sa amin ni Uncle. Bakit kaya? Ano ang kailangan nila kay Hermana? Hindi ba nagpaalam sa Hermana kung saan siya pupunta? Hindi naman po, Sir. At ikaw, Maning, hindi ba nagpasama sa'yo si Hermana para maningil sa mga pinautang niya? Kaninang pagkatapos ng tanghalian, Uncle, sinabi ko naman sa inyo. Hindi ba kayo nagpunta kina Rodrigo para maningil? Hindi ko na maalala kung kaninong bahay ang pinuntahan namin. Kung hindi katulong nila ang madatnan namin, masungit. Sige, hindi na bale. Tatawagan ko na si Hermana. Pero
Nakakatakot na hindi tiyak o mahulaan man lang kung saan siya pumunta. Maaari nang... O sige, maaring umuwi ka na, Maneng. Magkape muna ako, Uncle. Oo pala. Hindi ko pa maalala na nakasakay pala tayo sa kotse. O sige, ipasok mo na ang sasakyan. Noong nakaraang linggo pa kita sinisingil. Porket ba magkaibigan na tayo? Binabaliwala mo na ang araw ng pagbabayad? Yan ang masama dyan. Magkaibigan tayo, pero ang hirap mong singilin. Sige, bye. Ang walang iya. Bigla-biglang nagpaalam. Ito ang gustong-gusto ko sa'yo, Pipita. Marunong kang magtimpla ng kape. Kung hindi lang sana masungit si Carla, ipagpapalit ko na siya sa'yo. Ano? Uy, huwag kang magsabi ng ganyan. Makakain ka pa kaya kung haharangan mo yung bunganga mo, Maneng? Oo nga, no? Ay, iba ang naalala ko. Bale, parang katulong ang mga kaibigan ng mga amo natin. Pero ang dami nilang utang. Hirap pasingilin. Kahit mayayaman sila, may sarili din silang problema. Totoo yung sinabi mo, Pipita. Iinumin ko na ito. Baka mamaya makita pa ni Carla. Mas marami pa ang utang ang mga mayayaman, Maneng. Tayo pa kaya na mahirap ang buhay? Mabuti sana kung uutang ka kapag kulang ang kakainin mo. Pero mas maraming napupunta sa luho mo. Tumigil ka na. Huwag kang maging kontrabida. Ano na lang, magtutunganga ka na lang at hahayaan mo ako na mainggit habang sila'y bumibili ng mga bagong gamit nila. Ay nako, itigil na nga nating pag-usapan yan. Mabuti at naisip mo yan. Lalaki ka, Maneng. Pero gusto mo pa akong pigilan na magsalita? Natawagan ko lang din si Rodrigo. Wala raw siyang inutusan ng mga tao niya na pumunta dito sa bahay. Masyado ka naman kasing kabaado, Segundo. At sabi ni Pipita, hindi naman daw nila sinabi yung dahilan kung bakit nila ako hinahanap. Uulitin ko. Huwag mo na lang singilin si Rodrigo. Magbabayad na lang yun. At kailan ba? Hindi pwedeng hindi ko masingil ang kaibigan mo. Ang yaman naman. At ang laki ng utang niya sa'yo. Mag-1 milyon na ang porsyento ng utang niya. Sobra ka naman. Sinabi ko na manahimik ka. Ano nga ba ang sabi ko sa'yo? Huwag mong sosobrahan at baka mamaya unti-unti nang mawawalan ka ng kaibigan. O maging kainisian ka ng mga kaibigan mo. Itinanggi ni Rodrigo na ang mga nakausap mo kaninang hapon ay hindi niya tauhan, Pipita. Maliban na lang kung nagsisinungaling sila. Pero hindi ba nila sinabi sa iyo kung ano ang dahilan nila? Hindi naman po, madam. Matapos nilang malaman na wala kayo, umalis na sila. Baka mamaya ay impostor ang mga yun, Pipita. Nagpapanggap lang sila na tao ni Rodrigo. Ayan ang hindi ko na alam.
Hindi mo ba nakilala ang mga taong yun? Kailangan mong kilalanin ang mga nakapaligid sa iyo. Dahil paano kung isa-isa na nilang pinag-iinteresan ang mga ari-arian mo? Baka magulat ka na lang kapag nakapasok na sila sa bahay at pinakikialaman ang mga laman nito. Yan ang hindi ko hahayaan, madam. Parang nakakasigurado ka sa ganyang sinabi mo, Pipita. Ano ba ang kaya mo? Kausapin mo na lang ng maigi si Maneng bukas at magtulungan kayo. Opo. Alam mo lang din kaya kung ano ang pagtutulungan ninyo. Ha? Para malaman ng masasamang plano ng mga impostor na yan, madam. Ayos ka rin na mag-isip, ano, Pipita. Akala ko, pinaglihi ka nila sa talangka o isda. Ha? May sasabihin pa po ba kayo, madam? Papasok na sana ako sa kwarto ko para magpaghinga. Di pupunta ka na kung gusto mong magpahinga. Pero siguraduhin mo na nakasara ang lahat ng bintana at pintuan. Lalo na ang pintuan. At kailangan na makirandam ka. Sino kaya ang mga lalaking yon? Totoong impostor sila pero nagpakilala sila na tauhan ng nagngangalang Rodrigo na kaibigan ni Sir Segundo. Ay, kahit paano ko mag-isip, parang may kinikimkim ang mga taong yon. Laging nakikiusap kina Maneng at Sir Segundo. Paano kaya? Kung nagharap o nagkasalubong sila. Ay, kailangan talagang mag-ingat si Maneng. Kausapin ko na lang. Ay, tumatawag si Kamoto. Nakaalala. Hello, Kamoto. Hello, kumusta ka na? Ay, maayos naman ako dito. Kapapasok ko lang sa kwarto ko. Kinausap ako kanina ni Madam. Mabuti at hindi masungit ang mga amo mo. Ay, mabait sila sa akin. Mas lalo na kay Sir Segundo. Kahit na minsan, sumasang-ayon lang siya sa mga sinasabi ni Madam Hermana. Bagay niya palang pangalan niyang Segundo, kung ganyan. Alam ko rin naman na hindi ka nahihirapan sa trabaho mo kasi katulong naman ang kasama mo. Ay, oo. Ay, naku, Kamoto, inaantok na ako, no? Sa susunod na lang tayo mag-usap ulit. Parang nabitin ang usapan namin ni Pipita. Nagpaalam naman kasi agad dahil inaantok na. Ay, kumustahin ko pa sana. Sa bagay, wala naman akong mahalagang sasabihin. Matutulog na rin nga ako. Baka mamaya, iba pang maiisip ko na wala namang silbi. Totoo naman kasi, magpupuyat pa ako sa isang bagay na wala namang patutunguhan. Wag na, oy! Sinabi sa akin ni Madam, kausapin daw kita tungkol sa mga lalaking naghahanap sa kanya. Ang yaman niya. Balita ko, marami daw itong negosyo, pero hindi naman makabayad ng utang niya. Tinawagan daw ni Sir Segundo si Rodrigo kagabi. Hindi niya raw tao ang mga yon. Sino kaya ang mga yon? Hula ni Madam, impostor ang mga yon. Kaya mag-usap daw tayo para hindi nila magawa ang mga balak nilang masama kung meron man. At baka mamaya, minamatyagan pala dito at magnanakaw sila. Ikaw ang dapat mag-ingat. Dahil ikaw ang laging naiiwan dito sa bahay. Dapat mag-ingat ka palagi. Ay, makakatulong ka pa rin naman kung gusto mo.
Mabuti at si Rodrigo na agtumawag sa iyo, hermana. Pinangako niya na magbabayad daw ito sa sweldo niya. Marami lang daw siyang ginagawa. Talaga naman si Pipita. Hmm, Kakalito. ano naman ang dahilan? Bakit nasangkot si Pipita? Ginagawa niya lang ang trabaho niya bilang katulong. Sinabi lang ng mga lalaki na yon na tao sila ni Rodrigo. Naniwala naman siya. Hindi man lang nang hinala. Hindi na yan ang pagawayan natin. Naalala ko yung sinabi ni Pipita. Aray ko, biglang sumakit ang tiyan ko. Ha? Walang hiyang Pipita na yon. Nilason niya siguro ako. Nako, ano ba yung iniisip mo? Sandali lang. Talagang masakit ang tiyan ko. Itakbo niya ako sa ospital, segundo. Ayaw ko pang mamatay. Narinig mo ang sinabi ng doktor, hermana. Hindi totoo ang hinala mo na nilason ka ni Pipita. Babalik daw tayo sa susunod para matignan kang mabuti. At baka may bato ka raw. At yung sinasabi ko, huwag ka lagi magpapautang. Mga makakarma ka. Ano ba yung sinasabi mo, segundo? Hindi lang magaling yung doktor. Huwag mong sabihin na hindi ka naniniwala. E di magpatingin ka sa albularyo. Anong albularyo? Marami akong pera. Kung may bato ako, magpapa-opera ako kaagad. Yan ang ibig kong sabihin na sabihin sana ng doktor. Paano na ngayon yan? 2 loan company na ang lumapit sa akin. Ilang buwan na rin kasi ako na hindi nagbabayad sa kanila. Ito na ang sinasabi ko sa iyo, Carla. Ang dami mo kasing utang. Iba pa yung pinag-uutangan mo na naniningil sa iyo ngayon. Oh, Rinig na rinig ng mga kapitbahay ang pamamahiya mo sa akin. Nalata ko kung paano nila ako pag-usapan. ang dapat dyan, dapat makabayad ka na sa mga nautangan mo. Itigil mo na ang mga gawain na yan. Oo na. Pero dapat makabayad na ako. Gawan mo ng paraan. Kailan lang tayo nagsweldo? Parang nahiya akong umutang kay sir. Paano na yan, Maning? Hayaan mo na lang ako. Gusto mo na makulong ako at mapahiya ako? Malaki ang nagastos nila sa pagpapaopera ni Mami Hermana. Dapat lang sa kanya. Karma niya yun. Grabe raw kasi na maningil sa mga nakautang sa kanya. Kahit magkaibigan sila, hindi niya pinapalampas. At ngayon sasabihin mong uutang ako. Alam mo namang masungit ang matandang yon. Kay Tiyo ka segundo magsabi. Si Pipita pala. Sa kanya ka umutang. Ah. Mabuti at wala yung pinaggagastusan. Nahihiya akong umutang, Pipita, pero kailangan ko kasi ng pera. Ibaabang ko agad ang sweldo ko, Maneng. Hindi ako mahirap kausapin, pero hayaan mo, mag-withdraw muna ako. Ay, maraming salamat, Pipita. Hayaan mo at pupunta ako. At magsasalita kapag kinasal ka na. Pero kailangan ko lang talaga ng pera eh. Oh, pera yata ang sinasabi mo kay Pipita, Maneng. Ay, ganito po, sir. Humihiram sa akin ng pera. Pero nakabangko naman kasi ang sweldo ko. Mag-usap tayo ng maayos. Akala mo siguro, Maneng, hindi ko nababalitaan ng tungkol sa'yo. Ang dami niyo raw pinag-uutangan.
Sige. Iwan mo muna kami ni Maneng, Pipita, para hindi siya mapahiya. Opo, sir. Hindi ko maintindihan ang buhay ninyong mag-asawa, Maneng. At ang bakit ang dami niyong utang. Parang pinag-iingitan nyo ang mga kapitbahay ninyo. Ano kasi, Uncle? Walang ibang makakatulong kundi ako. Sige, halika at pumunta tayo sa bahay. Kakausapin ko kayo na mag-asawa. Maraming salamat, amigo. Pasensya ka na kay Hermana. Sinabi ko sa kanya na tayo na lang dalawa ang mag-usap. Okay, sige, amigo. Bye. Akala ko tulog ka na, Pipita. Sir, kaninang pumasok ka sa kwarto ko. Hindi ko pala naisara ang pintana ko at naramdaman ko may lalaking umaaligay. Ano? Tatawag ako ng pulis. Pero, kung papasukin nila tayo, yung baril ko. Ha? Kinakailangang lalaban ako. Sir, tumawag na lang kayo sa pulis. Bubuksan ko lahat ang ilaw at baka matakot sila. Kamakailan lang na naoperahan ako. May kidney stone na naman ako. Makukuha pa raw ito gamit ang laser. Pero kung kinakailangan na maoperahan ka, edi magpa-opera ka. Ay, Maneng, bakit mo tinigil yung sasakyan? Ang daming pulis na nagche-checkpoint. Ay? Sundalo pa atang mga iba. May operasyon ata sila. May narinig ako sa radyo patungkol sa isang sindikato. Nasakto pa na pupunta tayo sa ospital. Ano yun? Bakit may... Sus, delikado. Masama ito. Ano ba yun? Nagpapatayan na sila. Mas dumami na naman daw ang bato mo sa kidney, Hermana. Talagang kailangan ng maoperahan ka. Ay, naku. Hanggang dito na lang ata ako. Takot akong mamatay, Segundo. Kumalma ka lang dyan. Hindi pwedeng lalaki pa ang gastos. Naku. Totoo pala ang karma. Ay, ayaw ko nang magpautang. Mabuti naman at naisip mo rin yan. Mabuti at naisip mo yan bago tuluyang mawala ang mga kaibigan mo. Sir, madam, karirinig ko sa radyo. Nahuli na raw nila si Sir Rodrigo. Siya raw ang tumatayong leader ng mga sindikato sa droga. Ano? Kung ganyan, umamin lang din ang mga tao niya. Hindi ko inaakala. Kaya palang laki ng utang niya sa akin. Ginawa niya atang punan sa droga. Baka nga tao niya mga pumunta noon dito sa bahay. Gusto ata nila tayong patayin. Baka mamaya mamamatay ka dahil sa kaba, Hermana. Pipita, bigyan mo nga ng tubig si Hermana. Opo, sir. Madam, kumalma muna kayo. Nahuli nga si Sir Rodrigo. Wala na kayong dapat ipamba. Yung bato na lang ang naiiwan ng sipin niyo. Diyan nagwawakas ang isa pang kwento dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1,
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!